Hinamon ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga nagsasabing mayroon siyang malubhang karamdaman. Ayon sa Pangulo, samahan daw siya ng kanyang mga kritiko na magpunta sa gym at mag-ehersisyo. Ating saksihan. Nagja-jumping jacks pa si Pangulong Bongbong Marcos bago magsimula ang media briefing niya sa Malacanang. Pagpasok niya sa briefing room, inulit pa niya ang jumping jacks. I think it's very easy and very clear that I'm in very good health and I'm fine. I'm really quite fine. Ayon sa Pangulo, gumaling na ang kanyang diverticulitis o pamamaga sa large intestine. The last time that I went to the hospital was to have my CAT scan to show na yung diverticulitis ko gumaling na. So that was what? 2.5, 3 months ago. My diet is back to normal. My exercise is back to normal. I still exercise 3-4 times a week. I'm watching my food better than before. May dalawang gamot daw siyang iniinom bilang maintenance. I have, two. One for gout, which is lopurinol. Mga nasa lahi namin mga Ilocano, magka-gout eh. And the other is for high blood pressure, for hypertension. Those are the only two medicines that I take. Hamon pa ng Pangulo sa nagkakalat ng impormasyong may sakit siyang malubha. And I challenge anyone who are saying that I am sick, that they come and exercise with me. We will see who is stronger. You come to the gym with me. Tingnan natin kung sino mas malakas magbuhat ng weight. Yung mga taong yan na nagsabi sa inyo na may sakit ako, na baldado na ako, ngayon ninyo, puro sinungaling ng mga yan. Kaya't lahat ng sasabihin ng mga yan, kasinungalingan. Kaya't huwag nyo nang paniwalaan kung sino man yung mga yun. Now you know who the liars are and who is telling the truth. Pagkatapos ng media briefing, nag-jogging pa siya sa Malacanang grounds. Sino ngayon yung Kumikilos naman ng Presidential Communications Office o PCO para sampahan ng reklamo ang mga nagpakalat ng fake news tungkol sa kalusugan ng Pangulo. We are currently in the process of compiling all the pieces of evidence and hopefully within the week, mapangalanan na namin yung source nitong fake news at masampahan namin ng reklamo sa Department of Justice. Sumagot na rin ang Meta sa gobyerno kaugnay ng hiling nitong magpatupad ang Meta ng hakbang laban sa pagpapakalat ng peking impormasyon at nakakapanik na content. They're supporting this initiative. Yung detalye ng mga actions that we'll take, I think this week mag-uusap pa kami. Ngayon naman, once we escalate something to them, mabilis silang gumalaw. What happens in the internet stays in the internet. Naka-preserve po yan. Ang platform po, hindi lang Meta, but YouTube, TikTok, and the rest, meron na kami agreement, evidence preservation. Para tuluyang malabanan ang pagpapakalat ng fake news, deepfakes at digitally manufactured content, pumirma na ng Memorandum of Agreement ang PCO, DICT at DOJ. Para sa DICT, ang role namin ay cybersecurity and digital trust, protecting our digital space from coordinated deception because digital space is a shared responsibility. Mapapabilis din yung pag-turnover namin ng mga ebidensyang binubuo namin sa DOJ para mapabilis din yung kanilang trabaho magsampa ng kaso. Tiniyak naman ng DOJ na hindi masisikil ang karapatan ng publiko magpahayag. Our commitment is clear. Proactive defense, not overreach. We draw a firm line between criminal disinformation and protected speech, ensuring freedom of expression, the press, and open discourse. Ako si Bam Alegre, ang inyong saksi.